Hello mga ka-senior, it's 2 o'clock in the morning and we are going to the airport to go on a flight to Romblon, Tablas. And today we will be exploring Sibuyan Island. We'll be going to Hidden Waterfalls. Siyempre pupuntahan natin ang paanan ng Mount Giting-Giting at iba pang attraction ng Sibuyan Island. So excited na ako, first time kong pupunta sa Sibuyan Island. So samahan niyo ako as we explore the hidden attractions of Sibuyan Island in Romblon. Let's go! So, katatapos lang natin ng ating late breakfast dito sa Magdiwang sa Sibuyan Island. At ang gagawin naman natin the rest of the afternoon will be to explore some of the parks on the foot of Mount Giting-Giting. At pupunta na rin tayo sa mga waterfalls. Ikutin din natin ang Magdiwang. So tara, tuloy pa rin natin ang ating Romblon adventure dito sa Sibuyan sa mga susunod na videos. Sana natin, lunchtime na dito sa Magdiwang. Just arrived dito sa Lambingan Falls and Forest Park. Ang dahilan, dito naglalambingan. Dito sila naglalambingan. Lambingan lang ginagawa? Di nga. Tayo sa Lambingan Falls. Kung pupunta pa dito, magkano entrance? Kung pupunta, magkano entrance? Hindi, kung may papupunta dito mga... Si Miss Myla, yung tourism officer po ng Miss Myla. Kung may pupunta dito, magkano entrance? Sila po ang in-charge. Ay, wala. Wala. LGU to eh. Parang, magkano po? 20, okay. Pasok na tayo sa Lambingan Falls. Gano'ng kalayo yung falls? 10 to 15 minutes po. 10 to 15 minutes. Wala namang akyat. Wala naman. Depende po sa inyo. Pagdating po dun sa falls, meron pa pong second, third. Layer. Pero itong dadaanan natin, patag lang. Parang ganito lang. Okay, good. Hindi pa mainit. Oo nga. Yung madadaanan po tayong dalawang streams. Anong mga halaman nito? Parang endemic ba yan dito sa Sibuyan? Yung mga, Different. yung mga Pero yung iba talaga endemic dito. ito mga puno na to. Ayun pala may pangalan. Opo, pinapangalan. Kobi. Kobi. Asan ba yung mga tour guides natin? Okay. Kabisado po nila yun. Diretso na tayo.
Okay. Sorry. Stream water na. Pwede nila yung mga halaman. This is white lawaan. One of the endemic tree species dito sa Pilipinas. Tumataas siya ng napakataas. So, may river crossing. Yan, tatawid tayo dyan. Ng tubig. River crossing. Para may naririnig na akong waterfalls. Malapit na kaya. Malalaman natin in few minutes. Ayun na nga. Ano naman yan? Ano lang yan? Patikim lang yan. Narating na natin ang Lambingan Falls. Hindi na naman ang tubig, oh. Grabe. Kanyang kalinaw, oh. So finally narating natin ang Lambingan Falls na 10 to 15 minutes trekking lang naman, patag. Pero pinawisan tayo, basang-basa ako. Napakaganda ng tubig at napakalamig. Nalito siya sa paanan ng Mount Kitingiting. So sana maligo. Meron pa ako mga second at third level waterfalls sa taas. So hindi na natin akitin, happy na tayo dito. So, naglalakad tayo dito sa Lambingan Falls. Galing na tayo. At nakausap natin si Manong driver. Ito daw circular road ng Sibuyan is about 97 kilometers. So kaya ikutin in about 1 hour and a half at saka 2 hours. Gamit ang motor or gamit ang van. So ang daming makikita along the way. Tulad nitong waterfalls na to. So very interesting dahil it is considered to be the Galapagos of Asia because yung mga unique plant at saka animal species na nandito. I'm very happy na dito sa Lambingan Falls. Lahat ng klaseng endemic tree varieties tulad dito, yan o, ay na-preserve nila at makikita nyo along the way. Ang next destination natin ang Mount Kitingiting National Park. So dito pumupunta ang lahat ng aakyat ng Mount Kitingiting. Yan o. Kalagay naman. Sa harapan natin ang Mount Kitingiting. Medyo natatakpan na ng ulap. Ganyan pa tapon. Kitingiting. Sasapit ang mahirap na bundok na aakyatin. Entering the National Park, Mount Kitingiting National Park. Meron itong gate ng DNR.
Welcome to Mount Giting-Giting National Park. Giting-Giting National Park. Actually, dito lang siya makikita sa Sibuyan. Katmag Sibuyan. Itong ganitong ano, yes po. Saka ladies Yes po. sleeper. Ito yung endemic. Dito lang siya nakikita sa sa mismong forest. Dito lang share sa Hindi. may mga Magnificent sunbird. latest po kasi na Ali. Kasi po yung picture plant. ito yung sinasabi ni Sir Vermar na ano, may maraming pagkain. Doon yan sa Mais Peak. Pag may coffee plantation dito, Civet Cat. walang coffee plantation. Doon si Badcat, doon sa Mais Peak nakikita. So, ngayon, mga Lipstick plant. At saka tree fern. Belly flower pecker. At saka rufus and fisher. Talsik pula. At saka Philippine ironwood. Hello, kasama natin si Silvermar dito sa Mount Giting-Giting National Park. Gano'n ba kataas ng Mount Giting-Giting? Ang elevation nito is 2,058 above sea level. So, sa pag-akyat ng Mount Giting-Giting, first, nire-require namin sa isang mountaineer o sa isang climber, bago sila umakyat dito sa Mount Giting-Giting, is yung physically fit. And kung po pwede, meron silang at least 2 major climbs training, lalo na po dito sa aming trail na traverse. Pero kung sila naman po ay magbaback trail, usually, ang ginagawa lang namin is pwede na silang maging physically fit and kumpleto sila sa medical certificate and valid IDs na requirements ng park office. Can you describe yung trail ng Mount Giting-Giting? Ang trail po ng Mount Giting-Giting is yung first day namin is covered naman tayo ng mga puno. So, hindi pa masyadong mahirap. Ang second day, yun lang talaga ang pinakikiusap namin sa iba na kasi napakadelikado po ng second day namin. Ano yung dadaanan ng second day? Second day, karamihan po, bangin dyan, bato, Ito yung rock climbing, knife edge, Ito dadaanan yung kiss po. the wall? Kiss the wall, 90-degree wall. Ayun po ang dadaanan lahat. So, ang isang importante, lalo na pag summer dito sa Mount Giting-Giting is water discipline. Water discipline. Water discipline po kasi minsan nawawalan po ng tubig kami sa taas. Ano makikita nila sa taas? Gano'n kaganda yung vegetation? Intact Yung pa ba lahat? It's intact, primary growth forest pa ba? Yung taas po namin dito sa Mount Giting-Giting is primary forest po yan. So walang logging na nakating, wala so, po so yan. for hundreds of years, Yes same po. pa rin, sa Ganun mga pa rin po. well-preserved, best-preserved na bundok din sa Pilipinas. Kasi andyan po sa pagtutulungan ng LGU at saka ng DENR, napoprotektahan po namin ang aming kalikasan dito sa isla ng Sibuyan. So ilang araw ang kailangan para Ang kailangan na araw sa climb about Mount Giting-Giting is 3 days po ang normal climb namin. 3 days? Pero doon po sa mga mabibilis, nakakaya naman po ng 2 days. Yung katulad namin senior. Yun, pwede po tayo mag 4 days. Pero magkano po ang registration fee? Ang registration fee po sa park office is 500 sa local tourist. Sa foreign naman po is 1,000 per head. Ang guide fee, Ang guide fee po is 3,000. Porter fee is 3,000. 3,000 for 3 days. Ayun. For 3 days na po yun. Ilan ang maximum na... Ang meron po kaming ratio na kailangan dito sa pag-akyat ng Mount Giting-Giting. Sa back trail po namin is 5:1. 5 climbers, 1 guide, 1 porter. Pag traverse naman po, ang ginagawa namin dyan, ayon sa batas ng DENR, 3 climbers, 1 guide, 1 porter kasi medyo mahaba po at mahirap din. So yun, at maraming salamat Kuya Okay po, you're welcome. Bermar. Ano po yung full name nyo? Bermar Tansyong. At kung gustong makiat, paano po kayo kukontakin? Yung gustong kumontak po at nagbabalak, yung mga nangangarap umakyat ng mga Giting-Giting, Kami, hanggang pangarap na lang. ay pwede po ninyo akong kontakin sa aking Facebook account or messenger ko, Bermar Tansyong ko. At
May number po ako kung gusto nyo akong matawagan, 0967-807-4945. O, tawag na. Ayun. Okay, maraming salamat kayo, Perma. At, Okay, you're welcome thank po, you sir. for showing us the beauty of Mount Giting-Giting dito You're sa welcome. Magdiwang, Sibuyan Island. Okay. Salamat Yes, sir. po. Pinakabayan ng Magdiwang. Bakit Magdiwang ang pangalan? Siguro, nagdiwang na. Saya. So ito, papasok na tayo ng Magdiwang. Ito yung plaza sa kaliwa. Plaza. And then palengke. Covered court. Covered court. Tapos sa kabila simbahan. Ikot natin ang Magdiwang. Babae yung yun. Anong church mo? Hindi pa, kaya pwede yung babae. Nandito tayo sa bayan ng Magdiwang. Si Mayor. Habang kumakain pa po sila ng Magagandang hapon po, Mayor. Nice to meet you po. Thank you po. Touring the plaza. So that's Rizal. And they use, I don't know kung marble yung ginamit. And papunta tayo sa Magdiwang Market. Market tayo. So this is Magdiwang. Oo nga eh. Giting-giting. See. Laki ng pusito. Pandesal dito sa plaza. So enjoy natin dito sa plaza ng Magdiwang with local pandesal. Sarap siya. Parang meron siyang malunggay or ang sarap siya. Mainit pa siya. Palhol na Magdiwang. Ito yung simbahan ng Magdiwang. Lumang bahay dito sa Magdiwang. Katuwa. Na-preserve pa yung mga kahoy niya. Next destination natin, Ramses Haven. So, dito tayo sa Ramses Haven. Ilabas ng Alfonso. Charay. Boss!
start our program for tonight, I would like to request everyone to please stand for the invocation. Sa isla ng Cebu, yung puno ng kagandahan, sa bati at ngiti ng mga kababayan, na tara na, sa bayan ng Magdiwang inyong puntahan. Salamat ng marami ho sa pagdating nyo kahit nahirapan kayo kasi malalaki ang alon kanina. So, there are times na ganun, kinakaya namin lahat itong mga alon dito. Kung ano man ang nangyayari ito sa amin from Romblon to Sibuyan and the 3 islas na tinatahak namin papunta pabalik. Now, I would like to let you know that I was the mayor of this town since 1988 to 1998 for 10 years. And with the time that I was the mayor for 10 years, I was able to have this island proclaimed as a natural park by then President Fidel Ramos. It was a hard way for me as a single person in the whole municipality of Magdiwang, in the whole island of Romblon, to work for the proclamation of this Sibuyan Island as a natural park. Ayaw, kinontra ako lahat. Ayaw nila. Kasi the source of lumber for the whole Romblon and neighboring barangays, neighboring islands are coming from Sibuyan. Napakalaki ho ang bagay na mawawala kung ipagpapatuloy itong pagpuputol ng mga kahoy sa amin dito, and especially the mining. So siguro nasasabi namin na kami na lang ho ang bayan siguro na ayaw namin ang mina. Pinaglalaban namin ito lahat. That's why I'm bringing the attention to all our neighbors na tulungan kami na huwag naman imina ang isla ng Sibuyan dahil sayang at napakaganda. Yung airline natin going to Rojas City. Yung Rojas City is about 4 hours from Sibuyan Island. So every day po, meron po tayong biyahe ng Starlight from Rojas City. No? Copies. So take early morning flight or maybe 8 or 7. Kayang-kayang makarating kasi 1 hour flight lamang po from Manila to Rojas City. No, sa Panay. So from Panay at 1 o'clock, meron tayong Starlight na ferry. Doon, malaking barko po yun. Hindi siya maliit, malaking barko. At maganda yung accommodation niya. May aircon rooms and VIP rooms and yung mga cabin. No, meron siya. So dumadating dito ng mga about 6 p.m. So within the day, makakarating kayo ng Sibuyan.
Hello again mga ka-singer. We just completed our tour of Sibuyan Island dito sa aming day 1 of Romblon adventure, and we're very happy that we were able to visit some of the hidden attractions of Sibuyan Island, especially doon dito sa may Magdiwang. First, pinuntahan namin yung tinatawag lang Lambingan Falls and Forest Park. Nakakatuwa dahil going there, ang naming nakita na mga endemic species na dahil nasa paanan tayo ng Mount Giting-Giting. And then pagdating namin doon sa Lambingan Waterfalls, talagang napaka-refreshing ng tubig. 3 layers lang siya at nakita kong gano'ng kalinaw at napakalamig ang tubig. Hindi na natin nakita yung second and third layer, but we're just very happy to see how beautiful the waterfall is. After that, nag-proceed kami sa Mount Giting-Giting Nature Park doon sa may DNR. At nakita namin yung mga sa presentation nila, yung mga endemic species na dito lang matatagpuan sa Mount Giting-Giting. Kinuntuhan din tayo ng number 1 guide ng Giting-Giting kung paano pagpunta doon. It's 3 days, 2 nights, at ano ang ma-expect kung kayo aakyat ng Mount Giting-Giting. And then third, pumunta tayo sa plaza na Magdiwang. Napit natin si Mayor, inikit natin yung palengke, yung munisipyo, yung simbahan, kumain tayo ng pandesal. And then after that, nagbalik na tayo sa resort. And pumunta pa pala tayo doon sa isang haven na another resort sa may paanan ng Mount Giting-Giting. Finally, pagbalik namin dito, we were surprised by the welcome dinner prepared by the local government of Magdiwang. Ang grabe yung hinanda nila, masasarap na pagkain. May lechon pa, merong ano pa ba? Merong hipon at iba pang may nilaga na napakasarap. And then pinakitaan kami ng mga performances ng mga locals dito, yung kanilang modern ethnic at iba pa. So nabusog kami ng gusto sa dinner na yan. At kaso medyo mahaba yung araw natin kaya maaga tayong nagpahinga. So yun ang ginawa namin dito sa aming day 1 dito sa aming Sibuyan Island Adventure dito sa Magdiwang. So marami pa kaming gagawin sa susunod na araw. So subaybayin yung ating vlog. With that, I'd like to thank you very much for watching. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon.